Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang ako sa aking pagkakakilanlan na Ineng. Ito kasi ang tawag ng karamihan sa akin. Naninirahan ako dito sa probinsya ng Antique. Taong 1996, nang mangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo. Nang mga panahong ito ay naninirahan kami ng aking pamilya sa isang sitio. Dalaginding pa lamang ako ng mga panahong ito. Dala ng kabataan ay naging normal na lamang sa akin ang makahiligang gumala sa kung saan-saan o kaya naman ay mangapit bahay para makinood. Wala kasi kaming telebisyon noon, kaya naman nakikinood lamang ako sa bahay ng matalik kong kaibigan na si Magda. Noong mga panahon kasi na yon, tanging ang pamilya lamang ni Magda ang medyo angat sa buhay. Gawa ng nasa abroad ang kanyang ama't nagtatrabaho. Yari na nga sa bato ang dingding ng bahay nila at yero naman ang bubungan nun. Samantalang ang bahay namin noon ay gawa lamang sa kawayan at tablang pinagtagpi-tagpi ang sahig nun. Wala rin kaming mga kagamitan gaya na lamang ng mapapanoorang telebisyon. Sa tutuusin lang, nagtatyaga lamang ang aking inang makinig ng radyo para kahit papano ay maibsan ang lungkot na nararamdaman sa ting wala ang aking ama. Nasa malayong lugar kasi nagtatrabaho si tatay noon, kung kaya't palagi na lamang kaming naiiwan ng aking ina at ang panganay kong kapatid sa bahay. Nasa edad 17 na ang kapatid ko noon at nagtatrabaho. Samantalang ako naman ay nag-aaral ng sekundarya. Sa aming dalawang magkapatid ay malayong malayo ako sa pag-uugali ng kapatid kong si Ate Maya. Mabait at mainhin itong si Ate Maya. Hindi siya nakakatagal sa pakikipaghalubilo sa maraming tao. Dahil sa nahihiya siya at hindi siya makasabay sa usapan o trip na mga ito. Pero ako, daig ko pang marites sa kalye ko makipag-usap at makihalubilo sa mga kapitbahay. Kahit anong pag-uusap pa nila ay kayang-kaya kong sakyan. Kaya ko makipagkwentuhan kahit nakapanahunan pa yan ni Kopong-Kopong. Nabansagan pa nga ako ng aking ina at ng iilan sa mga kapitbahay naming dawirwir. Yun bang labis-labis ang kadaldalan at walang prenong pagbuka ng bibig, Sir Seth. Kumbaga, daig ko pang tambutsyo kung pumugak ng pumugak. Minsan pa nga ay inihahambing nila ako sa kapitbahay naming si Manang Lita. Kapag kasi nalilipasan ng gutom si Manang Lita, ay kung ano-ano na lamang ang nasasabi niya kahit wala namang katuturan. Sa kadahilan ng susumpungin siya ng kabaliwan kapag hindi siya nakakain sa tamang oras. Mag-isa na lamang rin siyang naninirahan sa tawid ng sapa. Iniwan siya ng asawa niya dahil sa pagiging baliw niya paminsan-minsan. Sa tuwing ginagabi ako ng uwi galing sa galaan ay palagi na lamang akong sinesermo na ni nanay. Palagi niyang sinasabi sa aking hindi ba raw ako natatakot sa mga nababalitaan sa sitio namin tungkol sa aswang. Kay babae kong tao, napakagala ako umano. Dinaig ko pa mga kalalakihan sa sitio namin. Kapag ikaw talaga napahamak, ewan ko na lang sa iyong babae ka. Lahat na lang ng pangaral ibinigay ko na sa'yo pero kahit isa, walang pumapasok dun sa kokote mo. Galit na wika ni nanay nun. Inismiran ko na lamang siya at sinabihang kung sana'y bumili siya ng telebisyon para may paglilibangan ako. E di sana, hindi na ako aabutan pa ng gabi sa kapitbahay. Kako, alam niya naman na nakikinood lang ako sa kapitbahay. Kapag hindi pa ako nakakauwi pagdating ng takip silim. Kaya huwag siyang mag-alala dahil wala namang mangyaring masama sa akin. Pinandilatan niya ako ng mga mata at sinabihang pairalin ko mano ang katigasan ng ulo ko. Dahil hindi magtatagal ay talagang mararanasan ko ang sinapit ni Mang Domeng. Si Mang Domeng ay isa sa mga matatandang tumador at walang magawa sa buhay. Tumanda na lamang itong binata dahil sa katamaran at pagiging palamunin ng kapatid nitong si Aling Delia.
Nakaraan nga lang ay ibinalita ni Mang Doming sa lugar namin na hinabol umano siya ng aswang. Noong gabing umuwi siya galing sa Karatig Baryo. Mabuti na lamang umano at mabilis siyang nakatakbo kaya hindi siya inabutan ng nilalang. Nung tanungin nga siya kung ano ang itsura ng aswang na humahabol sa kanya, para umano yung isang baboy ramo na may mahabang pangil at may nagbabagang mga mata. Sa ganoong paraan niya raw maihahalin tulad ang wangis ng aswang na humahabol sa kanya noon. Noong una, hindi siya pinaniniwalaan ng mga tao. Pero nang nabalita ang inaswang ang kalapit bahay naming buntis noon, at parehong-pareho ang wangis ng aswang doon sa aswang na tinutukoy ni Mang Doming na humahabol sa kanya, doon palang naniniwala ang lahat. Kaya naman simula noon, pinag-iingatan ng lahat, lalong-lalo na ang mga kabataan at buntis. Dahil sa ang pinupuntirya ng aswang na yon ay ang mga buntis at mga kabataan. Malas nga lang umano ni Mang Doming dahil nang gabing nagawi sa lugar namin ng aswang, ay siya ang nakita nitong pasuray-suray sa kalsada. Kaya siya ang kamuntikan ng biktimahin. Simula nga nang nabalitaan sa lugar namin ang tungkol sa aswang, mag-aalas 6 pa lamang ng hapon, ay sarado na ang lahat ng mga kabahayan. Lahat ng mga kabataan ay nasa loob na ng bahay. Dahil sa may katigasan ako ng ulo ng mga panahong yon, kung kaya't may mga pagkakataong sinasaway ko ang aking ina. Isang araw, muli na namang sinabihan ako ng aking inang huwag nang lumabas ng bahay kapag hapon na. Baka mamaya mapano ako sa labas. Sinabihan ko naman siyang huwag siyang mag-alala at mag-iingat naman ako palagi paglalabas. Isa pa, dyan lang naman ako sa bahay ng kaibigan kong si Magda. Babalik rin naman ako bago magtakip silim nun. Basta, ang gusto ko kapag pumatak ng alas 4 ng hapon, naririto ka na sa loob ng bahay. Huwag mong pairali ng katigasan ng ulo mo at baka hindi kita matansyang bata ka. Kapag ako napikon sa'yo, talagang sasabunutan na kita diyan. Anya ng aking ina at pinandilatan pa ako ng mga mata. Oo na po, pangako hindi na ako lalabas ng bahay para hindi na kayo magalit. Bihira naman. Pagdating kay Ate Mayla ang bait-bait mo. Pero ako, ayoko na lang magsalita. Mas mainam nga kung ganon. Hindi yung araw-araw na lang ako mangungonsumi sa'yo. Wika ni nanay nun at nakatikim pa ako ng kotong. Hindi na ako sumagot pa sa sinabi ng aking ina. Sinimangutan ko na lamang siya at iniwan na sa kusina. Nang sumapit ng hapon, habang nagsisiga ako ng goma sa bakuran, may nasipat akong babae at masama ang titig nito sa akin. Nasa hindi kalayuan ito at natanaw kong naglakad ng dahan-dahan papalapit sa bakuran namin noon. Sa tingin ko ay naglalaro sa edad 30 o 40 mahigit na ang babae. Medyo may katabaan ang pangangatawan nito. Mahaba ang buhok na umabot hanggang bewang. Ang buong akala ko ay may kailangan ng babae sa aking ina. Sandali kong iniwan ang pagsisiga noon at nilapitan ng babae sa labas ng bakuran. May kailangan po ba kayo? Magalang na tanong ko sa kanya. Pilit kong ikinukubli ang kabang nararamdaman nang makalapit na ako sa kanya. Napansin ko kasing matalim ang mga titig niya na ipinukol sa akin noon. At para bang asong galit na galit at kulang na lamang ay lapain ako. Nakangisi na animoy tinanong niya kung nasaan ang kapatid ko noon. Si Ate Maya ho. Paniniguradong tanong ko sa kanya. Oo, siya nga yung tinatanong ko. Bakit po? Ano po yung kailangan niya sa kapatid ko? Sa seryosong boses ay sinabi ng babae sa akin na kaibigan na umano siya ni Ate Maya. Bumisita siya sa tiyahin niyang nakatira sa dulo ng baryo.
Kaya naisip niyang daanan sa bahay namin ang kapatid ko. Nandyan ba siya? Nakangiting tanong sa akin ng babae. Pasensya na pero wala pa si Ate Maya dito eh. Nasa trabaho pa siya at mamaya-maya pa yung uwi niya. Tugon ko. Ganun ba? Sige, pasabi na lamang sa kanyang dumaan ako dito sa bahay niyo ah. Teka ho, ano po palang pangalan mo para masabi ko sa kapatid ko kung sino yung pumunta? Napansin kong sandaling nag-isip ang babae bago ito nagsalita. Melba. Melba ang pangalan ko. Pasabi na lamang uli sa kanyang dumaan ako. Sige po Ate Melba. Babanggitin ko sa kapatid ko. Nga pala Ineng, may iba ko lang. Huwag ka magsisiga ng goma dahil napakabaho. Masangsang sa ilong at alam mo bang nakakasira ng bagayan? Wika nito sa mataas na boses at seryoso pang mukha nun. Nagulat ako at sandaling napaatras dahil sa hindi ko inaasahang bigla niyang pagtaas ng boses nun. Kanina lang, ang ayos-ayos ng pakikipag-usap niya sa akin. Tapos ngayon, bigla na lamang akong tinaasan ng boses. May saltik yata sa pag-iisip yung babaeng to ah. Sambit ko pa. Narinig mo ba yung sinabi ko? Pataray na tanong ng babae. Oo, naririnig ko yung sinabi nyo. Hindi naman kasi ako pinanganak na bingi. Tugon ko nun. Hindi ka naman pala bingi. Dapat lagi mong tatandaan ang sinasabi ko. Anya. Teka lang ho ah. Tuwing hapon lang naman ako nagsisiga ng goma. Tsaka dito lang naman ako sa bakuran ng bahay namin nagsisiga. Bakit parang galit kayo? Mataray na tanong ko nun. Sinabihan ko pa siyang dadaan lang naman siya at hindi naman magtatagal. Hindi niya naman malalanghap ang lahat ng usok ng gomang sinisigaan ko. Kaya anong ikinagagalit niya? Sabi niya, ayaw na ayaw niya umunong nakakaamoy ng sinisigang goma. Masangsang sa ilong. Kaya kung maaari lamang, ay wag na wag umano kaming magsiga nun. Inutusan pa akong patay nito. Sandali akong natigalgal na makita kong bumubuka-buka ang bibig niya. At para bang may sinasabi itong tanging siya lamang ang nakakarinig at nakakaintindi. Matapos gawin yon ng babae ay bigla akong natameme. At hindi ko nagamit sa babae ang pagiging bungangera ko. Para akong estatwang naging sunod-sunuran sa mga sinabi niya. Nagwika pa ito sa akin na sana raw ay hindi na ako magsiga ng goma sa susunod na araw. Dahil 2 linggo siyang mamalagi sa bahay ng tiyahin niya. At hindi niya gustong nakakaamoy ng sinigaang goma. Humingi ako ng patawad noon. Wala namang sabi-sabing umalis ang babae. Ako naman ay bumalik na rin sa ginagawa at napagpasyang patay na lamang ang umaapoy na goma. Noong makabalik na ako sa loob ng bahay, hindi ko napansing kanina pa pala nakatingin ang aking ina. Nakakunot ang noo nito at nakapamewang. Mukhang wala na naman sa hulog nun. Hoy Ineng, sino yung babaeng kausap mo? Bakit parang galit na galit yata? Tanong ng aking inang mayat maya ang pag-ubo nun. Sinabi ko naman na kakilala daw ito ni Ate Maya. Nagalit gawa nang nagsisigaw umano ako ng goma. Mas lalong kumunot ang noo ng aking ina at nagwikang, ano ba ang pakialam umano ng babaeng yon kung nagpapausok kami ng goma? Hindi naman raw kami sa teritoryo nito nagpapausok. Kaya bakit ganun na lamang kung makapag-react ang babae? Naggibit balikat na lamang ako sa sinabi ng aking ina at hindi na ito sinagot pa. Teka lang, saan ba nakatira yung babaeng yun at nagawi siya rito sa gilid ng bakuran natin? Tanong uli ni nanay. Bisita daw po siya ni Lola Minda, yung matanda sa dulo. Tugon ko. Bisita lang pala eh. Kung umasta, akala mo matagal siyang naninirahan dito.
Sambit ng aking ina matapos umubo nun. Mukhang inaatake na naman si nanay ng hika nun. Noong mga sandali na yun ay parang nakalimutan ko pa namang magpabili kay Ate Maya ng gamot. Sinabi naman itong may gamot pa naman siya at kay iinom niya lang kaya lang tila ba hindi umeepekto ang gamot na iniinom niya. Dahil sa kanina pa siya ubo ng ubo at napakakatiw mano ng lalamunan niya nun. Inutusan na rin ako magsaing ni nanay. Magdidilim na kasi. Gusto na rin kasi niya magpahinga na maaga. Sumama man ang pakiramdam niya. Tumango ako at agaran ng sumunod sa utos ng aking ina. Pumasok na ako sa kusina para makapagluto. Paglipas nga ng ilang sandali ay naging abala na ako sa pagluluto. Nung sumapit ng takip sili may inutusan ako ng aking inang manguha ng gulay sa bakuran namin dahil gusto niyang kumain umano ng sinabawang gulay. Ilang sandali ngang nakalipas. Habang nangunguha ako ng gulay sa gilid ng bakuran, muli ko na namang natanaw ang babae. Pero sa pagkakataong yon, ay nasa may kalayuan na siya. Medyo nakakuble ang kalahati ng kanyang katawan sa isang malaking puno. Pero nakatingin sa akin yon. Ano naman kaya ang kailangan ng babaeng to? Bakit nakatingin na naman siya dito sa bahay namin? Parang magnanakaw na nag-aabang kung kailan mawawala ng tao yung bahay na pagnanakawan niya. Sambit ko sa sarili at muli nang ipinagpatuloy ang ginagawang pangunguha ng gulay. Hindi ko na lamang pinansin ang kakaibang presensya ng babae. Sa isip-isip ko kasi, baka may saltik lamang ito sa pag-iisip o kaya naman ay walang magawa sa buhay. Pero ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin umaalis sa kinatatayuan ng babae. Medyo nawiwirduhan na ako sa kanya at mukhang hindi na talaga maganda ang nararamdaman ko sa babaeng yon. Ineng, dalian mo na riyan at magdidilim na. Pumasok ka na rito sa loob ng bahay. Narinig kong sabi ni inay. Bagya pa akong nagulat nang marinig ko ang boses nito. Nung muli kong ibaling ang tingin ko sa babae, takang-taka ko nun dahil wala na ito sa kinatatayuan. Sandali pa akong nagpalinga-linga para hagilapin kung nasaan ng babae. Kaya lang, narinig ko na naman ang aking ina na tinatawag ang pangalan ko't may kasama na itong pagmumura na halatang nagtitimpi na ito sa galit. Padabog na akong naglakad papasok ng bahay. Pagkapasok ko, pagalit na tinanong ako ng aking ina kung bakit napakatagal ko manong manguha ng gulay na pinapakuha niya. Napakabagal ko manong kumilos kayong magdidilim na nun. Sasabihin ko na sana sa kanya ang tungkol sa babae. Pero nagtatatalak na ang aking ina. Kung kaya't nanahimik na lamang ako. Sakto namang dumating ang kapatid ko kaya tumigil na sa pagtatalak si nanay nun. Muli ay napaismid na naman ako. Dahil pagdating talaga sa kapatid ko, napakabait ng nanay nun. Makalipas naman ang mahigit isang oras ay nakatapos na ako magluto. Sinabihan na ako ng aking inang ayusin ang hapagkainan para makakain na kami. Agaran kong inihanda ang pagkain. At pagkatapos ay nag-umpisa na kaming kumain. Nung sumapit na ang oras ng pamamahinga namin ay sandali pa akong inutusan ni nanay na kumuha ng tubig. Nauuhaw umano siya at kailangan niya ring maglagay ng tubig sa kwarto. Sinabi naman ni ate na siya na umano ang kukuha nun. Tumango ang aking ina at nagpasalamat sa kapatid ko. Sinabihan ko ang kapatid kong sasamahan ko na siyang kumuha ng tubig ni nanay. Iinom rin kasi ako ng tubig dahil sa nauuhaw rin ako. Nung nasa kusina na kaming dalawa ng kapatid ko, ganun na lamang ang takot ko nang nakarinig ako ng mahinang angil ng hayop na para bang inaagawan ng pagkain. Sandali akong tumigil sa paglalakad
Pinakiramdaman ko muna ng panandalian ang ingay na naririnig ko. Hinanap ko yon dahil sa pakiwari ko ay parang nasa silong ng bahay namin ang angil na naririnig ko noon. Ate, sandali lang. Huwag ka munang gumalaw. Wika ko sa kapatid ko sa mahinang boses. Tinanong niya ako sa pabulong na boses kung bakit ko siya pinahinto sa paglalakad at bakit huwag siyang mag-ingay noon. Wala ka bang naririnig, ate? Anong naririnig? Wala naman akong naririnig ah. Tanong niya. Hindi ko na siya sinagot pa. Sa halip ay dahan-dahan kong inakbang ang aking mga paa sa sahig noon. Nang sa ganoon ay hindi ko marinig at hindi maalarma ang kung anumang hayop ang nasa silong ng bahay namin. Ingat na ingat akong yumukod at sumilip sa siwang ng sahig. Noong makasilip na ako sa siwang, ay ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko. At aaminin ko na talagang nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan nun. Klarong-klaro kong nakikita ang isang babaeng nakatingala sa may sahig kung saan banda ang silid ng kapatid ko. Para yung sumisingot-singot sa kawalan. Pero ang mas lalong ikinagulat at talagang ikinahilakbot ko ay noong nakita kong nagbabaga ang mga matang namumula ng babaeng ito. Buhaghag ang mga buhok at nakalawit ang may kahabaang dila. At walang humpay ang pagtagas ng mabahong laway sa bibig niya. Nagpasabog rin yun ng napakalansang amoy at nakakasulasok yun sa ilong. Mas lalo pa akong nangilabot nang mamukhaan ko ang babaeng may nakakatakot na muka. Dahil sa ito ang babaeng nakausap ko kaninang hapon na nagpakilalang kaibigan ng kapatid ko. Bago pa man ako mapansin ng nilalang, narinig kong nagsisisigaw ang kapatid ko at nagwikang may aswang umano sa may silong. Kaya naman dali-dali na akong tumayo at agaran ng hinatak siya papunta sa sala kung saan naroroon ang aming ina. "Nay! May aswang, Nay!" Sigaw ng kapatid ko. At takot na takot siya habang hawak-hawak ang kanyang tiyan na para bang may malalaglag doon sa oras na tumakbo siya ng mabilis noon. "Anong aswang pinagsasasabi niyo?" Natatarantang tanong naman ng aking ina nang makalapit na kami dito. Sinabi ng kapatid kong may nakita siyang aswang sa silong at siguradong sigurado siyang aswang yon. Napamura ang aking ina at agad na kinuha ang bagakay sa tabi ng bintana. Pagkatapos ay nagmadali niya ng sinilip ang siwang nun. Pero bago niya pa man masilip yon, isang malakas na lagabog ang naririnig namin. At kasunod noon ay ang mabilisang pagtakbo mula sa silong palabas. Kaya naman mabilis nang bumalik sa kinatatayuan namin ang aming ina. Napatili pa ito sa labis na pagkagulat. Hanggang sa maya-maya pa, ay muli kaming nakarinig ng kalampagan sa taas ng bubungan at para bang pinipilit ng sirain ang bubungan nun. Kung kaya, muli na namang sumigaw ang kapatid ko at nakita ko siyang nagsusumiksik sa gilid ng upuan. Kaagad na nilapitan ng aking ina ang kapatid ko at pilit na pinapakalma. Ako naman, grabe ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko nun. Yung parang sasabog. Lalo na noong makita ko mula sa butas ng bubungan namin ang pulang mga matang nakasilip. Nakarinig na rin ako ng huni ng wakwak na mas lalong nagpakaba sa akin nun. Narinig kong sinabihan ako ng aking inang humingi ng tulong. Dahil sa inaaswang na nga daw kami. Magsisisigaw umano ako nang sa ganon ay may makarinig nun. Dahil kung siya ang magsisigaw at humingi ng tulong, ay kinakapos siya ng hininga at baka muli na naman siyang atakihin sa sakit niya.
Matapos kong marinig ang sinabi ng aking ina, agaran na akong humingi ng tulong at tinawag ko ang pinakamalapit na kapitbahay. Hindi ako tumigil sa kakasigaw hanggat walang kapitbahay na maglakas ng loob na tumulong sa amin. Nang mga sandaling iyon ay sobrang hilakbot at abot-abot langit ang takot na nararamdaman ko. Kaya naman mas lalo akong nagkukumahog at pilit na nagsisisigaw. Samantalang ang kapatid ko naman ay tumulong na rin sa pagsigaw. Ang aking ina naman ay nakita kong tila kinakapos na ito ng hininga at parang sinusumpong na naman ito ng sakit noon. "Ate Maya, si nanay!" Tawag ko sa kapatid ko. Kagad namang sumaklolo ang kapatid ko noon. Kinuha niya ang gamot ng aming ina malapit sa may altar at pinainom niya ito. Hindi pa rin ako tumigil sa pagsisisigaw. Nagbabaka sakali pa rin akong may makakarinig sa amin at makatulong. Mabuti na lamang at makalipas lamang ang ilang sandali. Nakarinig na ako ng sigawan sa labas ng bahay. Narinig ko ring sumisigaw ang tiyuhin ng matalik kong kaibigan. Noong sumilip ako ay natanaw kong may bitbit itong matalas na itak habang tumatakbo papasok ng bakuran. "Walang hiya kang aswang ka! Halika rito, tatagain kita ng pino-pino nitong bitbit kong itak!" Galit na sigaw ng tiyuhin ni Magda. Tapos ay tinawag niya ang pangalan ng aking ina at ng kapatid ko. "Ayos lang ba kayo dyan sa loob ha?" Tanong nito. "Oo po, ayos naman po kami dito sa loob." Tugon ng kapatid ko sa pasigaw na boses noon. Nagbilin itong wag raw muna kaming lumabas ng bahay. Dahil nasa itaas pa ng bubungan ang nilalang na yon. Agaran namang pinagbabato nila ang bubungan namin at hinahamon ng aswang. Maya-maya pa ay bumagsak sa likuran ng bahay. Agad namang nagtakbuhan ang mga kalalakihan patungo sa likuran ng bahay at hinabol ang aswang na yon. Kalabugan, sigawan at mga pag-angil ang naririnig namin. Noong natahimik na ang buong paligid, kumatok na sa bahay namin si Aling Eloisa. Sabi naman ni Mang Densyo, buksan na umano ang pintuan. Inutusan ako ng aking inang magmadali ko na raw buksan ang pintuan. Dagli-dagli ko namang binuksan ito at pagkabukas ko nga ay nakita ko si Mang Densyo at ang tiyuhin ng kapatid kong duguan. "Ayos lang ho ba kayo?" Pag-aalalang tanong ko noon. Kagad nang inakay ni Aling Eloisa si Mang Densyo papasok sa loob ng bahay. Nagtanong ito sa aking ina kung may gamot ba raw kami sa sugat. Kinuha naman ng kapatid ko sa silid niya ang gamot. Pagbalik niya ay kumuha ko ng maligamgam na tubig para malinisan ang natamong sugat ng dalawa. Habang nililinisan na nga ang sugat ng dalawa, nagkwento mga itong isang nakakakilabot at napakalaking baboy umano ang nakita nila sa likuran ng bahay. Kaya't siguradong sigurado silang yun na nga ang awok o ang aswang na napapabalita sa lugar namin. Sinabi ko naman sa kanila ang tungkol sa nakita kong babae sa silong at sinabi ko rin sa kanilang yun ang babaeng nakausap ko na nagpakilalang kaibigan ng kapatid ko. Tinanong ng kapatid ko kung sinong babae o mano ang tinutukoy ko. Binanggit ko sa kanya ang pangalan at sinabi ko rin nagpakilala yon bilang pamangkin ng kapitbahay namin. Ayon kay ate, wala umano siyang kilalang Melba. At ang babae umano na tinutukoy ko ay kahawig niya ang babaeng nasagi ni ate sa palengke noong bumili siya ng karne nung nakaraan. Dagdag niya, ilang beses niya na raw natanaw sa labas ng bahay ang babaeng sinasabi ko pero hindi niya yun pinapansin sa pag-aakalang nagawi lamang yun sa labas ng bakuran. Galit namang nagwika ang aming inang dapat kung may nararamdaman kaming ganon, huwag raw naming baliwalain. Alam naman raw namin ang bali-balita sa lugar namin tapos binabaliwala pa namin ang mga napapansin sa paligid nun. Huwag na tayo magsisiyan pa.
Alam naman nating wala namang may gusto sa nangyari. Saway pa ni Mang Densyo. Sumigunda naman si Aling Eloisa na nagsabing nagtataka umano siya kung bakit sa dinami-raming pwedeng puntahang bahay ng aswang na yon, bakit sa bahay pa umano namin? Sabay kaming nagkatingin ng tatlo. Mabilis akong umiling at sinabing kailanman ay hindi ako mabubuntis. Dahil bata pa ako at wala akong kasintahan. Nagwika naman ang aking inang hindi siya buntis dahil nasa malayo ang aking ama't hindi ito nakakauwi. Sabay kaming tumingin sa kapatid ko. Nang mga sandaling yon ay tahimik lamang ang kapatid ko habang nananatiling nakayuko. "Huwag mong sabihing buntis ka, Maya," tanong ni nanay. "Magsabi ka sa akin ng totoo. Ikaw ba yung sinundan ng aswang na yan, ha?" Tumaas na ang boses ni nanay at halatang pinipigilan lamang nito ang sariling huwag magalit. Tanging iyak at sunod-sunod na paghikbi ang naging kasagutan sa tanong ng aking ina. At doon pa lang, nakuha na ng aking ina ang kasagutan. Galit na galit siyang ginawaran ng mag-asawang sampal ang kapatid ko. Sinabi niya rito na kung sino pa ang anak na mahinhin at halos hindi makabasag pinggan, ay siyang may malalim na sekreto. "Kaninong ama yung dinadala mo?" "Diyos ko, Maya, ang bata-bata mo pa. Kaya pala tayo inaaswang dahil sa buntis kang hayop ka." Mangyak-ngyak pang wika ni nanay nun. Natigil lamang ang pagtatanong ng aking ina noong mapag-usapan na ng mga kapitbahay namin ang tungkol sa aswang na napuruhan nila Mang Densyo. Kinaumagahan, pinunta nila ang bahay na nasa dulo ng baryo. Nagtanong tungkol sa babaeng si Melba. Nagulat naman ang matandang kalapit bahay namin at nagwikang wala umano siyang pamangking nagngangalang Melba. At kahit kailan ay hindi niya pinapapunta ang mga pamangkin niya dahil nga sa napapabalita ang may namiminsalang aswang nun. "Mukhang naisaan tayo ng aswang na yun, ah. Hayaan niyo at hindi na makakabalik pa dito sa lugar natin yon." Wika pa ng tiyuhin ni Magda. Sumabat naman si Mang Densyo at nagsabing mas lalo pang paigtingin umano ang pag-iikot nila sa sitio para hindi na muling maulit pang nangyari. Nagsuhestyon rin siya kay Kapitan na kung maaari ay may magbabantay sa bungad ng sitio nun. At kapag sasapit na ang kalaliman ng gabi, ay mag-iikot na para makita kaagad kung may hindi magandang nangyayari. Kahit na magsasalitan lamang raw ang mga kalalakihan, maging ligtas lamang ang lugar namin. Matapos ang pangyayaring yon, may nabalitaan pa kaming aswang na nanggagambala pero sa ibang kabahayan naman, at ang pinupuntirya noon ay ang mga buntis din. Pero sa pagkakataong yon ay hindi baboy ramong may matutulis na pangil at nagbabagang mga mata ang nakita nila, kundi isang aswang na lipad. Isang beses nga ay nabalitaan naming may nabaril si Mang Densyo noon. Tumigil lamang sa pagroronda mga kalalakihan sa lugar namin noon nung wala nang napapabalitang aswang na nanggagambala sa lugar namin. Naging payapa na rin ang sitio at ang kapatid ko naman ay umamin nang nagkaroon siya ng nobyo sa pinagtatrabahuan niya at yon ang nakabuntis sa kanya. Nung una, galit na galit si nanay. Palagi niya nga kaming pinagkukumpara ng kapatid ko at lagi niyang sinasabing baka darating ang panahong mas mauuna pa ako mag-asawa kaysa sa kapatid ko dahil sa pagiging gala at palakaibigan ko. Minsan talaga, hindi natin makikita sa panlabas ng kanyuan ng totoong ugali ng isang tao. Kaya natutunan kong huwag basta-basta manghusga ng kapwa. Naging daan rin ang aswang na yon dahil sa mas napaaga pang nalaman ng aking inang buntis ang kapatid ko.